So here we go mga idol. Pag-usapan natin ngayon yung laban ng Ginebra versus Tokentex kahapon. Okay? So ngayon mga idol, ah topic natin it's all about the Tokentex. Kung paano nila tinalo ang Ginebra sa Game 6 PBA Finals. Okay? So ngayon mga idol, dito sa laban ng Tokentex and Ginebra mga idol is nanaig ang Tokentex Tropang Giga laban sa Barangay Ginebra, San Miguel sa score na 87 and 83. Dahil dito mga idol, naitabla nila ang serye sa 3-3 at napuwersa ang isang do or die game 7 pa sa darating na Friday mga idol. So para sa akin mga idol, ang key factors behind the Tokentex victory mga idol is yung strong start and finish in the third and fourth quarter mga idol. So dito mga idol is sinimulan ng Tokentex ang third quarter na kung saan pinakita nila ang mahigpit na depensa na kung saan nakapagtala sila ng 9-0 run at sa pagpasok ng final quarter mga idol sa isang slam dunk ni RHJ mga idol na sinundan ng free throws ni Glenn Cubuntin kaya't lumamang sila ng 67-62 mga idol and sunod-sunod namang nakapuntos yung tinatawag nating hero sa Game 6 na si Poy Erang. Kabilang dito ang isang 3-pointer at isang layup niya na napalawak sa kanilang kalamangan sa 10 puntos. Okay? And second one mga idol is yung Poy Erang's redemption. Okay? So dito mga idol, matapos ang tensyon sa pagitan niya at ni Coach Chot Reyes sa nakaraang laro mga idol, nagpakita si Eram ng determinasyon sa Game 6. Ang kanyang ambag sa opensa at depensa ay naging susi sa tagumpay ng Tokentex. And the third one mga idol is yung solid defense in the final minutes mga idol. Sa pagpasok ng second half, nakita natin kung paano kadedikado manalo ang team ng Tokentex. Pinakita nila kung ano ang bread and butter nila which is ang depensa na kung saan nakakuha sila ng 8 steal sa loob ng third quarter at nakuha nila ang magandang momentum na kung saan nakita natin kung paano sila magbigay ng hustle at effort sa buong laro mga idol. So sinubukan ng Ginebra na humabol idol sa dulo ng laban. Ngunit pinanatili ng TNT ang kanilang depensa kaya hindi na nila pinayagang makuha ang kalamangan. Let's appreciate din mga idol itong si Pugoy kasama ang bench unit ng TNT na may malaking tulong gaya nila Aurin, Cubuntin at Williams. So doon pa lang mga idol sa 8-man roster na pinasok ni Coach Chot Reyes is lahat yon nagtulong-tulong para manalo sa game in terms of defense and offense. So the next one mga idol is yung effective strategy from Coach Chot Reyes. Ayon kay Coach Chot Reyes, inikayat niya ang kanyang kupunan na ibigay ang kanilang lahat at maglaro ng may puso. Ang mindset na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga manlalaro upang magpakitang gilas sa Game 6. So ngayon mga idol, kung titignan natin itong key individual performance, etong si Poy Era mga idol is matapos ang isang hindi pagkakaunawaan sa nakaraang laro, bumawi si Era mga idol dito sa Game 6 sa pamamagitan ng 14 points with 4 out of 5 field goals attempt with 80% field goals percentage, 6 rebounds, 1 steal at isang block. Ang kanyang kontribusyon sa depensa at opensa ay naging susi sa tagumpay ng Tokentex. Alam naman natin yan mga idol at nakita natin yan. So dito naman tayo kay Ray the Stingray ng Batak. So tinagurian siyang unsung hero ng Tokentex mga idol kasi nagbigay ng malaking tulong si ng Batak sa pamamagitan ng clutch plays kabilang ang isang mahalagang tira sa fourth quarter na nagpanatili ng kanilang kalamangan. Ang kanyang energy at composure idol ay nagbigay ng malaking boost sa koponan. Ito ang kanyang stats performance sa laban nila kontra Ginebra mga idol. So si Ray ng Batak mga idol nakakuha ng 23 points, 9 out of 14 field goals attempt,
64.3% sa field goal percentage niya, 5 rebounds, 1 assist, and 3 steal with 4 to 5 3 points made. Okay? And then next one mga idol, itong Rondae Hollis Jefferson bilang import ng TNT mga idol. Pinakita niya ang kanyang determinasyon sa buong laban kabilang ang isang makapangyarihang slam dunk sa fourth quarter na nagbigay ng momentum sa koponan. Ang kanyang intensity at leadership ay naging mahalaga sa panalo ng Token Tex. Nakakuha si RHJ mga idol ng 29 points, 10 out of 21 field goals, 47% percentage sa field goal mga idol at 1 3 points made with 8 to 12 free throw mga idol with 13 rebounds, 6 assists and 3 steals. So dito naman tayo mga idol, so habang si Calvin Oftanan mga idol nakakuha ng 14 points, 5 out of 11 with 45.5 field goal percentage and rebounds, 8 rebounds, 4 assists, and 3 steal. So dito mga idol, hindi rin pwedeng kalimutan to idol, si Calvin Oftanan na patuloy na nagbigay ng malaki sa laro, malaking bagay or malaking tulong sa laro para sa Token Tex. Ang kanyang versatility mga idol at kakayahang mag-contribute sa parehong opensa at depensa ay nakatulong upang mapanatili ang momentum ng kanyang koponan sa pamamagitan ng kanyang athleticism at mga crucial plays na isa siyang malaking bahagi ng tagumpay ng Token Tex. So mga idol, kung titignan natin sa kabuuan, ang malakas na simula ng Token Tex sa third and fourth quarter, lalo na ang pagbawi ng key players tulad ni Poy Eram na kung saan ay halos masasabi natin na siya ang naging hero sa laban kontra sa Ginebra, especially ang matibay na depensa sa dulo ng laro at ang mahusay na coaching ni Chot Reyes ang nagdala sa kanila sa panalo dahil upang magkaroon ng isang kapanapanabik na Game 7 PBA Finals. So kayo mga idol, please comment down below kung sinong mananalo dito sa darating na Game 7 sa Friday. Again, this is JM from JM Hoopcast Channel. Salute and God bless. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitimbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast as precise as it gets. Palam ka kasulad sa insight, basketball knowledge na kumpleto.